So, good day mga kangkol. Welcome back na naman sa ating YouTube channel. So, ngayon, may assemble naman tayong unit. Phoenix 4 na naka woodstock trigger. Phoenix 4, 4 inches. Hindi kasama yung swing. So, ayan mga kangkols. CNC made, 4 CNC made. Internals, stainless steel. Mga kangkols. So, ngayon, kakabitan natin siya ng ito, tactical buttstock. Meron pa mga plastic, nakabalot kasi ito ng cling wrap. Hindi pa natin natanggal yung mga plastic nito, mga kangkols. Napakaangas. Adjustable, ito adjustable to. Pakita natin mga kangkols. Sa mga hindi pa pala napag-subscribe nating channel, please subscribe na lang at paki-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos natin mga kangkols. Yan, adjustable yan. Adjustable. Yan. Pwede mo habaan, pwede mong iklian. Yan yung tatama sa shoulder mo. Adjustable shoulder rest. Tapos yung isa, adjustable yung cheek rest. Cheek riser, adjustable din. Yan. Luwagan mo lang yung allen screw. Pwede mo na iangat sa baba. Okay, mga kangkols. Okay, natanggal. Napasobra sa luwag. Humigpit. Kumapit siguro. Dumikit. Yan. Pwede mong habaan. Pwede mong ibaba. Yan, mga kangkols. Adjustable yan. 3D printed pero matibay po ito mga ka-uncles. Tapos naka siya, naka epoxy resin. So nag-iisa lang to mga ka-uncles. For inquiries, message lang yan sa ating Facebook page. Tapos yung kanyang grip. Ang ganda ng grip niya ka-uncles. So, nakakatakot. Astig mga kangkols. Phoenix. So yung symbol natin ngayon, itong Phoenix 4 inches natin na receiver. So ngayon kakabit muna natin ang kanyang regulator. So ito pala nilalagyan natin ng o-ring tong neck niya. Hanap na tayo ng o-ring mga kangkols. Yan mga ka-uncles, nilagyan natin ng o-ring dyan sa kanyang ito sa neck niya. Although may o-ring na dito kasi CNC made naman, tatama siya dyan sa loob. For additional na rin, para siguro walang leak, lalagyan na rin natin para hindi tayo paulit-ulit. Tapos dito para sa tangke. So bago natin ikabit, tatanggalin natin itong knock-off pin ng regulator. So sa pagtanggal, pagkadali lang, luwagan mo lang tong dalawang seat screw. Yan mga ka-uncles. Luwagan mo lang. Tapos ikutin mo dandahan. Baka kasi mahulog yung mga disc. Tapos magkahalo na yung arrangement. Hindi mo na alam kung paano yung arrangement. Paano ibalik. Magbabago na yung output pressure mo. So dandahan lang mga ka-uncles. Huwag na kayong mag-comment ng how much sa comment section. Diretso lang nyo. I-click nyo yung description. Tingnan nyo doon yung mga link na nilagay natin, yung Facebook page natin, yung Lazada, Shopee, nandyan po mga ka-uncles. So ayan, natanggal na natin this. So yung arrangement ng this, huwag yung baguhin kasi magbabago yung nyo. So 2, 4, 6, 8, 10, 11 disc. So yan, tinanggal na natin ang knock-off pin. So yung spring tanggalin natin kasi hindi na rin magagamit.
Balik yung mga ka-angkles. Balik na natin. So gamit natin regulator is Taiwan regulator. Yung ibang regulator kasi yung China reg, hindi kasya. Although same yung specs niya, pag bibilin mo G1 by 14, pero pagpasok sa receiver natin hindi kasya. Kaya pasiguradong ano na lang, yung bibili nyo yung Taiwan regulator. Tapos yung disc din na Taiwan regulator, ito black disc, makapal siya, hindi siya agad nasisira. Di kagaya ng China regulator, maninipis. Katagalan nadi-deform, nagiging flat yung ano niya, curve niya. Nagbabago na yung output pressure. Minsan nagiging equal na yung input mo sa output. Kaya maganda kung Taiwan regulator. Recommended ko Taiwan regulator talaga yung gagamitin natin. Ay gagamitin nyo. Tapos lagyan natin silicone oil para hindi masira. Yan mga ka-angkles. Yan, Phoenix serial number niya 0155. So check muna natin kung nandito pa yung meron siyang gasket. Kasi kung kinarga na natin hangin tapos may leak siya, bubuksan na naman natin. So yung gauge niya, pwede siya lipat-lipat, same thread lang. So meron siyang o-ring mga ka-angkles. Thread niya M10 by 1. Tapos lagyan natin ng o-ring sa gauge. Ayan. Yung gauge na ilagay natin tong glow in the dark. Pag madilim, kitang-kita mo pa rin. Saktong higpit lang. Kaya kung mag-leak test ka, kung may leak, saka mo pa higpitan. Ito, handait lang mga ka-angkles. Kabit na natin ang regulator. Napakalalim ng plenum yan mga ka-angkles. Diyan. Tapos, ito. Kabit na natin ang regulator. Mga ka-angkles. So yung gauge natin nakatapat sa ilalim. Hindi mo makikita. So ang gawin natin, luwagan natin, i-align natin. Siguro ganyan mga ka-angkles, pwede na. Tapos check natin yung loob. Yung transfer port, baka maya hindi siya nakatapat. Check na rin natin yung o-ring sa loob mga ka-angkles. Tanggalin natin yung lock ng swing. Tapos paikot tanggalin. Pagtanggal nitong napakalambot. So yan, pakalalim ng pleno mga ka-angkles. Break natin. Kaya minsan ito itatapat nyo. Yan, yung sentrong-sentro mga ka-angkles. Tapos ito, pagkabit, paikot lang.
Yan. Pagkadali lang, asimbulin at i-assemble. Disassemble at assemble. Yan, isagad nyo. Tapos saka mo ilock ngayon. So ito ay Phoenix 4. 4 inches. Yan mga ka-uncles. Tapos ikakabit natin ang tank. Sa pagkabit nitong tank, isasabay natin tong kanyang barrel van saka railings para hindi mahirap ipasok mamaya. So yan. So ganoon din, lagyan natin ulit ng silicone oil. Tapos kargahan natin ng hangin at iligtes. Kakabit natin yung tangke is carbon fiber tank. Makapit yung railings natin. Kasi pag uunahin mo to, ito mahirap tanggalin. Kaya sabay na natin. Yan mga ka-uncles. Meron pa siyang mga cling wrap, hindi pa natanggal. Lumikit. Pagkaangas ng ng unit ito mga ka-uncles. Pinasadya natin ito ipagawa kanyang tactical kit. At ang isa lang din to mga ka-uncles. Yan, check natin baka may lumabas na o-ring. So ngayon, karga natin ka-uncles, tapos iligtes natin. Yan mga ka-uncles, iligtes natin. Ilublob natin hanggang tangke. Tapos iswing nyo para makita nyo rin kung may leak yung acetal. Minsan sa unang karga may leak siya. Gagawin nyo lang, hilain nyo lang ng plier yung pin, tapos ikot-ikotin nyo para mahasa siya. Lublob natin hanggang sa tangke dyan. So wala siyang mga leak mga ka-uncles. So tuloy natin ang pag-assemble. So yan mga ka-uncles, nakargahan na natin. Yung tangke is sa 27 PSI. Yung gauge natin is MPa sa around 14.5 na sa around 2,000 PSI mga ka-uncles. Naligtas na natin dito wala siyang leak. Pati sa kanyang acetal valve wala din. Dito sa dugtungan wala din. So ngayon ikakabit natin. Kakabit natin sa kanyang tactical kit mga ka-uncles. Unahin mo natin yung ito pala. Yung kanyang trigger, kabit natin sa kanyang tactical kit para makabit natin to sa kanyang tactical trigger mga ka-uncles. Ingat na natin tong camera para tayo mahirapan. Kabit natin ang kanyang tactical kit. Trigger muna mga ka-uncles. Saktong fit to mga ka-uncles. Tapos mabit yung screw.
So ayan. So kabit natin itong kanyang tactical kit at saka trigger assembly. Tingnan natin baka maya di ka nakatapat sa butas. Yan, under railings. Kabit na natin. Yan mga kaangkols, nakabit na natin. So ang susunod naman, kanyang barrel. So gagamitin natin yung barrel is ano ba to? 24 inches. 24 inches na DBB barrel mga ka-uncles. So chamber, ito pala crown. Yan, yung crown ng DBB, yan yung labasan ng pellet. Tapos ang chamber, yan yung lagayan ng pellet, yan, flathead. Tapos crown, labasan, yan. So ito yung chamber, ito yung lalagay sa receiver. So meron tayong available na mga barrel ka-uncles sa ating Lazada, Shopee. Message lang, direct message lang sa ating Facebook page. Huwag na kayo mag-how much. Please see description below na lang. Nandun yung lahat ng link ng mga shops natin. Pati yung Facebook page natin. Pwede kayo mag-message doon mga ka-uncles. Sikip. Medyo masikip. Alawagan mga natin po kanyang balban. So yan mga ka-uncles, palitan natin ng barrel na 22 inches. So yung kinabit natin kaya na medyo malaki yung outside diameter niya, nasa 16.15. Yung butas ng receiver natin isaktong 16 mm. So pagka ganon mga ka-uncles, pwede nyo gamitan ng liha dyan. Yan, ano nyo lang para papasok sa receiver nyo. So yung receiver natin saktong 16 mm. Pero yung material ng mga barrel maker minsan 16.1, 16.2, kaya medyo masikip siya mga ka-uncles. Ito saktong sakto lang, kumakapit yung mga ka-uncles. So ito yung kakabit natin, 22 inches, para din hindi siya masyadong mahaba. So yan mga ka-uncles, simbol na natin. So pinalitan yung regulator, binago natin yung arrangement. Tapos ginawa natin 10 or 11 megapascal, nasa around 1500 PSI yung output natin, kasi kaya na sa 2000 masyadong malakas, di kaya ng hammer. Pwede yun kung mas matigas yung hammer natin, kasi yung hammer natin malambot, mas komportable din gamitin na malambot yung hammer natin, kaya binabaan natin yung output. Tapos dito nagbawas tayo sa firing pin, pinutulan natin yung ating firing pin mga ka-uncles. So i-test natin gamit ang GSB pellet kung ilan yung ano niya, power.
22 inches barrel, 12 grooves DBB. 1,500 PSI output. Yan mga ka-uncles. So test natin GSB pellet, nalagyan natin bala, test natin kung ano yung EPS niya. Hindi pa naka-maximum yung hammer. So, test natin. Lapit natin para mas makita. So 890 mga ka-uncles. So hanggang dito muna tayo. So the next video natin ipakita natin yung accuracy at performance ng ating Phoenix Tactical receiver with 4 inches receiver. So ayan, hanggang sa muli na video natin mga uncles. Please subscribe na lang at paki-click yung notification bell para mag-update sa mga bagong videos natin.